Is that you, Attorney Harry Roque, talking? We thought it was Attorney Harry Roque making such comment. Well, anyway, it is very apparent and very obvious that Attorney Kaufman is being surrounded by fake news peddlers. He doesn't know the timeline. He doesn't know the facts of the case. He should be concentrating on his job as a counsel, not in engaging in rumor mongering. Bago tayo tumungo sa ating question and answer, balikan natin ang matagumpay na pagkuha at pagbalik sa bansa sa pagganting si dating Congressman Arnulfo Teves Jr. Sa pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kagabi, una niyang nalaman na handa ang Timor-Leste na pabalikin si Teves sa Pilipinas mula kay Prime Minister Guzmão noong Asian Summit. Panoorin po natin ang video na ito. The former Representative Arnie Teves, is now back in the Philippines. I was first informed of this development by Prime Minister Guzmão during the ASEAN meeting that I just returned from in Kuala Lumpur, and that Timor-Leste was ready to send Teves back to the Philippines. So this would not have happened without the assistance of President Horta and Prime Minister Guzmão of Timor-Leste. They have been working very hard to bring this to a conclusion. As we know, the former Congressman Arnie Teves is facing charges of murder and other crimes related to the ambush killing of the former Governor Digamo. We would like also to assure all our citizens that such lawlessness will not go unpunished, and it is now time for Arnie Teves to face justice. At para po bigyan tayo ng mas detalyadong kwento patungkol po dito, narito po ngayon sa ating harapan si ASEC Erel Kabatbat, nakasama po natin dito sa government team na sumunod po kay dating Congressman Teves. Maraming salamat po, Yusek Claire. Magandang umaga, Malacanang Press Corps. Bilang pagtugon sa utos nating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., maayos, mapayapa, at matagumpay po nating nauwi sa ating bansa ang pugante at dating Negros Oriental Representative Arnulfo Teves kanina pong madaling araw. Pero hayaan niyo po na ako magbigay ng konting kwento lamang po sa ginawa pong pagkuha po sa dating mangbabatas. Alas 10 po ng gabi noong Huwebes ay nagpulong po ang mga miyembro po ng extraction team. Kasama na po rito sina ASEC Eliseo Cruz ng DOJ, NBI Directors Jaime Santiago at mga kinatawan po ng DOJ, Bureau of Immigration, National Bureau of Investigation at ang mga magigiting po na piloto at crew ng Philippine Air Force. 10:27 po ng gabi na-kumpirma po na pwede pong dumaan ang Philippine Air Force 142 na aeroplano sa airspace po ng Indonesia. At 11:30 po, kami po ay tumungo papuntang Cebu para daanan ang isa pang key member ng ating extraction team. Dumating po kami ng alas 2:01 ng umaga sa Cebu at 3:14 po ng umaga ay lumipad naman po kami papuntang Davao para sa refueling po kasi po medyo malayo po ang Davao papuntang Timor-Leste. Pero hindi po kami kaagad nakaalis kasi 6:35 po ng AM doon lang po namin na-receive o natanggap ang clearance na makapwede pong bumaba ang ating eroplano sa Dili, Timor-Leste. Meron na po kasing verbal agreement pero in-insist po ng ating mga piloto na dapat merong talagang nakasulat na clearance para hindi po magkagulo. So, bumiyahe po kami. 12:30 po Manila time. Dumating po kami sa Presidente Nicolau Lobato International Airport sa Dili. 1:11 PM po. Formal pong na-turn over sa atin si former Representative Arnie Teves. May initial na pong usapan na pagdating po doon ay ibibigay sa atin kaagad si Representative Teves. Pero may konting changes lamang po. Pero sa kabila po nito, naging maayos po yung turnovers. Nagpirmahan lang po ng ilang dokumento. At nung maayos na po yung dokumento, nilabas po si former Rep Teves
na nakaposas po at may ano po siya, nakashackled po pati mga paa niya. So pagka-turnover po sa atin, may guhit kasi po doon sa terminal. So paglabas po ng guhit, kinuha po ng ating mga kinatawan at tinanggal po yung posas at pinusasan pa rin ng mga taga NBI. May request po si dating mambabatas Teves na kung pwede daw po ay wag na sana siyang pusasan. Kasi nga po masakit na itong kanyang mga kamay. At sinabi po rin niya na pabiro po na saan naman daw siya pupunta. Hindi naman daw siya gagawa ng anumang gulo. Pero hindi po ito pinagbigyan kasi nasa protocol pa rin po. So pagpasok po niya sa eroplano, pinaupo siya, ikinuusap po siya ni NBI Director Jaime Santiago. At pagkaripas po ng ilang minuto, ay binasahan siya ng kanyang Miranda rights ng kinatawan naman po ng NBI. So habang binabasa po yung Miranda rights, nakikinig naman po si former Rep. Teves. At dun, pagkatapos siyang basahan ng Miranda rights niya, ay binasa naman po ang mga pending na arrest warrants laban sa dating mambabatas. Sa pagkakaalala ko po, parang 10 po yung mga kasong binasa para sa kanya. So, hindi po kami mas nakaalipad din kaagad kasi nagkaroon ng konting problema sa aeroplano po natin. Pero dahil mahusay po at magaling naman po ang staff po, ang crew ng Philippine Air Force ay naayos po yun. So, nakaalis po kami 2:42 ng hapon, Manila time, departure from Dili to Davao. Medyo challenging po yung biyahe pabalik kasi paglapas po ng Indonesian airspace, malumana, maayos ang weather, pero pagpasok po ng Pilipinas, malakas po ulan at medyo matagtag po ang biyahe. So kabila po niyan, 7:27 po kagabi, nakalapag po kami sa Davao. Nagkaroon po ng refueling ulit kasi masyadong malayo yung biyahe. Medyo natagalan lang yung pagre-refuel kasi sobrang lakas po ng ulan. So 8:27 nakaalis po kami at 11:19 po ng kagabi ay lumapag po kami sa Villamor. Alas 12 po ng hating gabi o 12:03 ay formal pong nadala ang dating mambabatas na si Arnie Teves sa NBI. At ready na po akong sumagot sa inyong mga katanungan. Questions for ASEC Errol Kabatbat. Eden Santos, Net 25. ASEC, good afternoon po. Yung buong proseso po ng pagsundo kay former Congressman na Arnie Teves, magkano po yung nagastos ng ating gobyerno dito? Hindi kita masasagot yan, Eden. Siguro, pwede natin itanong sa DOJ, pero as far as I'm concerned, libre yung, maliban sa fuel, yun ang po ang binayaran po natin sa pagsundo po kay dating mambabatas Arnie Teves. Dahil po yung ginamit na aeroplano ay sa Philippine Air Force. Yes po. Philippine Air Force 142. Sige po, thank you. Tristan Nodalo, Newswatch. Hi, ASEC. Sir, tanong ko lang, paano po naparating sa Pangulo na nandito na hawak nyo na si Representative Teves, and may marching orders ba siya sa law enforcement agencies unong na turnover na finally si Teves po? Actually, coordinate na monitor po ng Pangulo ang developments sa pagkuha po kay dating mambabatas Arnie Teves. Siya po ay nakabantay, nakaantabay sa development po. Ang alam po ko po, bago pa lang po kami mag-briefing, bago umalis, ay namomonitor po at napapaalam kay Pangulo ang nangyayari. Maging po yung pagkuha namin o pag-turnover formally ng Timor-Leste Bureau of Immigration sa dating mambabatas ay na ipagbigay alam kaagad sa kanya. Medyo challenging lang po kasi ang connections po sa airport. Hindi po gaya natin na malakas ang signal. Doon po ay medyo challenging po siya. Opo. Tapos nung nakarating na kami rito sa Davao pa lang, ay inabisuhan din kaagad ang ating Pangulo. The moment na nagland po yung eroplano.
ano na lang po, sir. So pagdating niyo po dun sa Timor-Leste, nagkaroon ba ng paliwanagan pa on bakit po nagbago yung position nila on handling Teves? Because before talagang nag-a-avail pa po ng legal rights si Representative Teves. But this time, ba't mabilis bigla yung naging decision? Hindi po ako privy sa naging usapan, pero maaring nakatulong po ang ginawang pakikipag-ugnayan ng ating Pangulo sa Presidente at Prime Minister ng East Timor. Pero regardless po kung may naging pag-uusap man o paano man siya napabilis, ay ito lang po ay natural flow ng batas. Masasabi po natin na naging matagal, frustrating to some degree, at marami pong nagagalit, marami pong naiinis. Pero hindi po ito tinantanan ng ating mga kinatawan ng DOJ, ng NBI at ng Bureau of Immigration. Sinasabi nga po natin, naging mabagal ang proseso, pero nung nabigyan po tayo ng pagkakataon para maipatupad ang ating batas, ay ginanap po natin po ito with both hands, and we never let go. Any more questions? Eden Santos. Ewan ko lang, Asik, ano po kung pwede rin kayo sumagot sa tanong ko. Sabi po kasi nung anak ni former Congressman Teves ay kinidnap yung kanyang tatay, yung proseso ng pagdakip sa kanya doon sa Timor-Leste. May kanya-kanya po tayong opinion at nire-respeto po natin ang naging pahayag ng anak ni dating mambabatas Rep. Teves na si Axel Teves. Pero ito po kasi ay pagpapatupad po ng ating batas. May mga search warrant, may mga arrest warrants po na inilabas at kailangan po nating ipatupad po iyon. Nanggaling po dito sa Pilipinas ang arrest warrant at kung familiar po kayo sa court proceedings, kung saan galing po ang search warrant, doon din po ibabalik. So, Meron daw kasing wala raw kasing yung extradition na binabanggit niya, hindi pwedeng i-extradite. ayan po ay isang usapin na pwedeng sagutin po ng Department of Foreign Affairs. Pero sa panig po ng extraction team, kami po ay nagpapatupad lamang ng batas. At ginawa lang po namin ang aming tungkulin. All right. Thank you very much, PCO Assistant Secretary Errol Cabatbat. Maraming Yusek salamat, Claire. Malacanang Press Corps, at magandang tanghali. Maraming salamat, Asek Erel. At handa na po tayong tumugon sa inyong mga katanungan. First question, Lef Narciso, DZRH. Good morning, Yusek. Ma'am, ipinagpaliban po ng Senado yung presentation ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara sa June 12 imbes na June 2. Napag-usapan po ba sa LEDAC meeting kahapon yung tungkol sa impeachment? Hindi po. Wala po nabanggit. Okay. Doon na lang po sa binanggit ni Senate President Chis Escudero na yun ay para mas matutukan nila yung mga natitira pang priority legislation. Nagbigay po ba ng commitment ang Kamara at Senado kay Pangulong Marcos na ihahabol yung mga nakabinbin pang priority bills? Yes, opo. Actually, napag-usapan po. May 4 po na priority bills na napag-usapan sa LEDAC. At ito po yung National Government Right-Sizing Program. Kasama din po yung Amendments to the Right-of-Way Act, amendments to the Cooperative Code, at pati po yung Proposed National Disease Prevention and Management Authority. Ayon nga po sa report, ito pong National Government Right-Sizing Program, ito po ay aprobado na po sa House of Representatives at maganda po talagang ito ay maipasa. Sa kasalukuyan, ito po ay nakapending po sa Senado at mas maganda po ito ay magiging maisabatas na po dahil kapag po ito ay naisabatas, mas magiging maganda po ang serbisyo maibibigay sa taong bayan dahil matatanggal na po ang mga redundant, overlapping, unnecessary functions and programs ng ibang mga ahensya at mapapalakas pa ang ibang ahensya na mas kakailanganin pa ng additional na pondo. Yun lang po muna ang aking maibibigay na detalye. Eden Santos, Net 25. Good morning po, Yusek. Good morning. Po. Sabi po nung lead counsel po ni former President Rodrigo Duterte na si Attorney Kaufman, and I quote, "The real prosecutor in this case is actually in Manila.
sitting in his palace. He's the person who threw President Duterte over here to The Hague. Any comment po from the from the palace? Is that you, Attorney Harry Roque, talking? We thought it was Attorney Harry Roque making such comment. Well, anyway, it is very apparent and very obvious that Attorney Kaufman is being surrounded by fake news peddlers. He doesn't know the timeline. He doesn't know the facts of the case. He should be concentrating on his job as a counsel, not in engaging in rumor mongering. Thank you. Harleen Delgado, ABS-CBN. Good afternoon, Yusek. Yusek, we would just like to get a comment sa pinost ni Senator Amy Marcos. It was a photo with Attorney Nicholas Kaufman, and in her caption, she said, allow me to quote her, Yusek, "Hindi ako naghintay ng 39 years para lang magkamali muli. May Marcos na natuto sa kasaysayan." Any response po? Masaya po na umaamin po si Senator Amy Marcos sa kanyang mga pagkakamali. Pero nung aking tanungin po ang Pangulo patungkol po dyan, ang kanyang sinabi po ay no comment. Yun lang po. Crizel Insigne, IBC 13. Yusek, makailang beses na po sinabi ng Pangulo niya na ayaw niya sa impeachment. May nagsasabi rin po na parang yung pag-ayaw daw po ng Pangulo sa impeachment ay kahulugan na ayaw niya ng transparency and accountability. Ano po reaction ng Palace po? Opo, maliwanag po ang sinabi ng Pangulo na sa simula po ay ayaw niya talaga po ng impeachment dahil maaaring meron pong ibang mga legal na pamamaraan kung dapat mapanagot ang dapat mapanagot. Pero ngayon po ang Vice Presidente po ay impeach na. Wala na po sa kamay ng Pangulo ito. Yun naman po ay kanyang suggestion lang kung maaari ay ayaw niya ng impeachment. Ang sabi po ng Pangulo, proseso. Tandaan po natin, sana po bago mag-analisa sa bawat sasabihin ng Pangulo, ilahat po ang kanyang mga sinasabi. Hindi lamang po sa sinasabi niyang ayaw niya ng impeachment. Tatandaan po natin, sinabi niya, doon sa press con sa Kuala Lumpur, before the Malacanang press corps sa Kuala Lumpur, sinabi po niyang hindi siya tumatakbo sa laban. At kanina sinabi rin po niya, nung naibalik na po, si dating Congressman Arn Teves, sinabi rin po niya na the people is assured that lawlessness will not go unpunished. Sa pagkakataon pong itong impeachment trial, alam po natin that impeachment trial is not the business of the executive. Hindi po makikialam ang Pangulo patungkol po dyan, pero sinabi po niya na dapat umandar ang proseso, respeto ang due process. So, ito po ay nasa kamay na ng mga prosecutors, nasa kamay na po ng Senado. Pag sinabi po nating proseso, dapat sundin ang batas. Ang taong bayan na po ang titingin at maghuhusga sa mga taong nasa loob or maaaring gumalaw para sa impeachment trial. Ang mga prosecutors dapat gampanan ng kanilang trabaho bilang prosecutors. Ang mga senador bilang judges ay dapat ding gampanan ng kanilang trabaho bilang senators, judges. Proseso po ang nais ng Pangulo. Wag po natin kalimutan yan. At sabi nga po natin, tao na po ang magsasabi. Kung ang mga taong ang mga senador po na siya magsisilbing husgado, judges, hurado, ay gagampanan ang kanilang trabaho nang naaayon sa batas at proseso. Last question, Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Hey Yusek, may comment lang po although nag-release na po si Executive Secretary Bersamin ng second wave of mga bagong pangalan and na-retain sa cabinet positions. But for Senator Lacson, sabi niya, the President should do it quickly, yung matapos po yung cabinet performance review because the season for jockeying for position has intensified with the circulation daw po of white papers and floating of names of applicants to fill up the unvacated posts. Uncertainty often leads to inefficiency and divisiveness in the ranks. Comment lang po. Alam po ng Pangulo ang kanyang ginagawa. Alam niya po kung paano mapabilis. At sabi nga rin po ni Executive Secretary Lucas Bersamin, sa trabahong ito, dapat mas mabilis. Kung kailangan i-deliver ang tinapay, masarap na tinapay ang dapat na i-deliver. So makakaasa po kayo sa mas mabilis na pag-i-evaluate patungkol po dito sa mga cabinet members at cabinet secretaries and heads of agencies. Thank you, Yusek Claire.